Isang mapagpalang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Panginoon sa bawat isa na nandito po ulit upang purihin po natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa upang pag-aralan ng kanyang salita at ipanalangin po ang atin pong mga kahilingan. Ngayong gabi mga kapatid, nawa ang bawat isa ay handa na sa ating pong pakikinig ng salita ng Diyos. Atin pong muling buksan ang ating pong mga Biblia sa isa sa mga passages na makikita po natin sa ating pong mga Bible readings. At ito po ay makikita natin sa Jeremiah chapter 18 verses 1 to 4. Jeremiah 18, 1 to 4. Ang sabi po dito, "This is the word that came to Jeremiah from the Lord. Go down to the potter's house, and there I will give you my message." So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel. But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. God bless the reading of His Word. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po ulit sa kalayaan na inyong binigay sa amin. Salamat sa pagkakataon na amin pong mabuksan ang inyong salita. Ito ay amin muling mapag-aralan. Dakilang Diyos, sa nagdaang mga Miyerkules, marami ka na pong itinuro sa amin. At nawa, ito pong mga salita mo naming narinig, ito po ay nagiging gabay namin sa amin po, Panginoong, pamumuhay sa mundong ito. Muli, Panginoon, sa aming pag-aaral, lalo na sa bahaging ito ng inyong salita, tulungan mo po kami na maintindihan ito at makita namin ang kahalagahan nito sa aming pong buhay. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pinakamahal po na vase, or jar, or siguro sa Tagalog ito ay paso, ay nadiskubre sa isang bahay sa London. At ang vase na ito ay ginawa noon pang 18th century. Ang pangalan ng vase na ito ay Dapajiang or Qianlong Reticulated Vase. Ito po ay galing sa China noong Qing Dynasty. At ang ginawa po dito ay dinala po ito sa isang auction house. Ang pangalan po ay Brain Bridges Auction. At alam niyo po ba kung magkano nabili ang vase na ito? $83 million. Or sa ating pong peso, ito po ay a little more than 5 billion pesos. So napakamahal po. At kung titingnan nyo itong vase na ito, ay talagang makikita nyo yung ganda niya, yung creativity, yung maingat, at artistic na pagkakagawa nito. Ngunit alam niyo po ba, itong vase na ito, sa kabila ng ganda niya at mahal, bago po nangyari ito, ang vase pong ito ay dumaan sa napakatindi na proseso. Bago po ito nagkaroon ng ganitong halaga, ang vase pong ito ay nagmula sa clay, or sa putik na binuo lamang. At mula sa clay, ito ay talagang pinukpok, ito ay in-squeeze, ito ay in-stretch, para matanggal po yung mga hangin, yung mga bubbles nito, para talagang pinong-pino ang pagkakagawa. At pagka ito daw po ay na-shape na, ito po ay papasok sa isang pugon. Ang tawag ng pugon na ito ay kiln. Ito po ay papainitan, sa init na 1,000 to 1,300 degrees Celsius. Sobrang init ito para talagang matanggal na yung wetness nito at maging yung air na narito. Para talagang maging matigas na itong jar or itong vessel na ito. At pagkalabas niya po dito sa pugon na ito, ito po ay lalagyan ng liquid glass, para ito ay maging makintab. At pag nilagyan po ito, padadaanin po ulit ito sa ganong katindi na init na pugon. Kaya paglabas po niya ay napakaganda. At perfect, ang pagkakagawa ng vase pong ito. So behind the beauty and the value of this vase are very rigorous process. Di po ba? At sa ating pong pamumuhay sa mundong ito, maraming panahon sa buhay po natin
na para bang tayo'y dumadaan sa pugon, na napakainit, napakahirap, ang daming pagsubok, at para bang pakiramdam natin hindi natin kakayanin. Ngunit sa atin pong pag-aaralan, mauunawaan po natin kung bakit tayo dumadaan sa mga ganitong hamon sa atin pong buhay. Ito pong ating pag-aaralan ngayon pong gabi ay magtuturo sa atin na maintindihan ano ba ang purpose ng Panginoon sa mga buhay natin, at paano rin tayo magiging valva wall. Katulad po ng pinakamahal na vase na ito na naibenta sa buong mundo. By the way, ito po ay naibenta noong 2010. Pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayong gabi, The Potter's House. The Potter's House. Ang bahay ng magpapalayok. Ang Potter, ang Tagalog pala ay magpapalayok. Hindi po ito bahay ni Harry Potter, kundi ito ang bahay ng magpapalayok. At dito po sa Potter's House, kung atin pong babalikan itong Jeremiah chapter 18, ay pinupunta ng Panginoon si Jeremiah, si Prophet Jeremiah, sa bahay ng magpapalayok. Upang merong ituro ang Panginoon na napakahalagang leksyon. Hindi lamang kay Jeremiah, kundi para sa mga Israelites. Sapagkat sa panahon pong ito, kung babasahin niyo po ang buong chapter 18, ay makikita po natin na ang mga Israelites ay totally inabandon na nila ang Panginoon. Pinagpalit na nila ang Panginoon sa ibang mga Diyos-Diyosan. At talagang pinatigas na nila yung kanilang puso, yung kanilang mga ulo, na kahit na sila ay bigyan ng chance ng Panginoon na manumbalik para hindi sila parusahan, or kahit na bigyan sila ng babala ng Panginoon na merong bansa na sasakop sa kanila at magpapahirap sa kanila because of their sins, makikita po natin na ang mga Israelites, sa kabila ng mga babalang ito ni Jeremiah, ay tuloy pa rin dun sa kanilang pagsamba sa ibang Diyos. At ito pong verses 1 to 4, pinapakita po dito kung gaano kabuti, katsaga ang Panginoon sa mga Israelites. At makita po natin dito na kaya siya pinapunta dito sa bahay ng mga magpapalayok ay para i-illustrate na ang Panginoon, He is the potter, ito pong clay ang mga Israelites. Sa process ng paglililok ng Panginoon, nasira itong clay, ngunit binigyan pa rin siya ng another chance. At yan ang gustong ipaalam, ituro ng Panginoon kay Jeremiah, at ito ang sasabihin niya sa mga Israelites, na kung sila'y babalik sa Panginoon, yung parusa, na yung parusa na parating sa kanila ay babawiin ng Panginoon, papatawarin sila. Ngunit yun nga, kung mababasa natin dito, ay talagang desidido silang suwayin ang Panginoon. In fact, gusto nilang patayin si Jeremiah na siya ang nagbibigay ng warning na sinasabi ng Panginoon sa kanila. Ngunit dito po sa verses 1 to 4, ito po ay tinuturo para sa mga Israelites, at naniniwala po ako ngayong gabi na ito rin po ay tinuturo sa atin. Meron tayong 3 lessons na makikita from the Potter's House. Ang una na makikita po natin, the place of operation. The place of operation. Ang lugar na gawaan. Ang Potter's House, hindi po ito place of celebration, place of parties, place of relaxation. Kundi, it is a place of operation. Ibig sabihin, ito po ay lugar ng pagtatrabaho. This place is a busy place. Okay? At dito po sa Potter's House, meron po tayong 2 na makikita. Ang una, the presence of the Potter. Ang presensya ng magpapalayok. Makikita po natin dito na pagpunta ni Jeremiah dito po sa Potter's House, nakita niya doon yung Potter na busy-busy, meron siyang ginagawa. At makikita natin dito na itong Potter na ito, ay engaged, involved sa gawain. Hindi niya inuutos ang paggawa ng kundi siya mismo ang gumagawa. Siya mismo ang nag-spin ng gawaan ng mga palayok. At naniniwala ako na siya rin ang nag-aayos nito pagka nagkaroon ng problema.
Mga kapatid, ngayong gabi sa atin pong buhay, as I've said, no, marami tayong mga pagsubok na pinagdadaanan, marami tayong mga hamon at karanasan sa ating pong buhay na parang hindi natin maunawaan. At sa mga panahong yon, ang feeling natin parang iniwanan tayo ng Panginoon. Mga kapatid, nawa ang unang lesson na ito na makita natin na sa buhay na ito, ang Panginoon ay laging involved sa atin pong buhay. Ito man ay masaya, malungkot, madali, mahirap, sagana man, or punong-puno ng kakulangan, God is there, no? Working with us and working in us. Siya po ay kumikilos sa atin pong buhay. Hindi niya po tayo iniiwanan at hindi niya tayo pinapaasikaso sa iba, kundi siya mismo. Siya po ay katulad ng pattern na involved, no, sa bawat bahagi ng paggawa ng palayok or ng pat. No? So sa buhay po natin, ang Panginoon ay involved, na andyan po siya. Ang sabi po sa Isaiah, chapter 64, verse 8, "Yet, O Lord, you are our Father, we are the clay, you are the potter, we are all the work of your hand." Okay? So dito po sinasabi ni Isaiah, na ikaw, Panginoon, ikaw ang aming Ama. No? Ikaw ang potter, ikaw ang gumagawa, sa amin ng mga clay. At lahat kami, ay gawa ng iyong kamay, So lahat po ng nakikita natin, lahat po ng meron tayo, and even ourselves, ang Panginoon po ang gumawa nito. Kaya kung inyo pong mapapansin, itong sarili na lang natin, nakakamangha, sapagkat tayo po ay gawa ng isang makapangyarihan na Diyos. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa ang lesson ito ay magbigay po sa atin ng encouragement, kung tayo po ay nadi-discourage na sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Huwag nating kalimutan ang pattern na ito po ay nagre-represent sa ating pong Panginoon. He is involved. He is at work sa ating pong buhay. Hindi niya tayo iniiwan. Hindi niya tayo papabayaan. Pinapadaan niya tayo sa mga ganitong pagkakataon, para pagkatapos nito, tayo po ay magiging maganda, magiging valuable. Katulad nga ng sabi po ni Job sa Job 23, verse 10. "But He knows the way that I take. When He has tested me, I will come forth as gold." Okay? So, mahirap man ang pinagdadaanan natin ngayon pong gabi, patuloy po tayo magtiwala at manatili sa ating pong Panginoon. Sapagkat katulad ng sabi ni Job, alam niya ang pinagdadaanan natin. At pag nalampasan natin itong mga pagsubok na ito, we will come out as gold, as valuable as gold. So yun po ang unang makikita natin tungkol po dito sa place of operation. Ang pangalawa, hindi lamang the presence of the potter, but the purposeful process. The purposeful process. Kung babalikan po natin itong Jeremiah 18, ang sabi dito sa verse 3, "So I went down to the potter's house, and I saw him working at the wheel." Verse 4, "But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him." Mga kapatid, tandaan po natin, makikita natin dito sa talata nating binasa, na lahat ng movements, lahat ng mga instrumento sa potter's house may purpose, Yun yung spin, yung clay, yung tubig na nilalagay dito, yung speed nung pag-spin, yung init para mabuo itong mga palayok na ito, lahat po yan ay controlled, Lahat po yan ay may sukat, Hindi pwedeng sobra, hindi rin pwedeng kulang. Sapagkat pagka ganun ang nangyari, ay hindi po mararating or hindi ma-achieve yung gusto nating magandang palayok or magandang
vase or vessel. At ganun din po sa atin pong buhay, mga kapatid. Lahat ng nangyayari sa atin ay may purpose, hindi po yan aksidente. At ito po nangyayari sa atin, ito po ay proseso ng Panginoon para mailabas, maipakita yung ganda ng kanyang nilikha, which is tayo. Ang sabi nga po sa Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Sabi dyan, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on into completion. So ito pong proseso na ito na kung saan ay pinadaan tayo ng Panginoon. Tatapusin niya ito, no? At ang sabi niya dito, he who began a good work in you. Ito palang pagdaan natin sa proseso, ito po ay mabuting gawa ng Panginoon sapagkat ang magiging resulta nito ay sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Mahirap man, no? Masakit man, at parang hindi natin kakayanin. Pero hinayaan ng Panginoon na tayo ay dumaan dito para lumabas yung ganda, yung halaga ng kanyang nilikha. Yun nga po ay tayo. Okay? So salamat po sa Panginoon sa unang lesson na ito, no? Na itinuro niya sa Potter's house, no? The place of operation. At ang buhay nating ito, mga kapatid, kung saan man tayo naroon ngayon, saan man tayo pinanganak, saan man ang ating ginagalawan, sino man ang mga tao na atin po nakakasalamuha everyday, naniniwala ako ngayong gabi that this place, no po, itong lugar kung nasan tayo, that is God's place of operation. Ano po? Ang Panginoon ay kumikilos sa atin. He is always there, no? The presence of the Potter is there. Hindi po siya absent, no? At ang pangalawa, ang bawat nangyayari sa buhay po natin, mahirap man o madali, yan po ay kabilang sa purposeful process ng Panginoon para tayo po ay mapabuti. Okay? Yun po ang unang lesson. Ang pangalawang lesson, hindi lamang po the place of operation. Second, the procedural malfunction. No? The procedural malfunction. Ang pagkasira sa paggawa. Ano po? In the process ng paggawa po ng pot or ng vessel or ng vase ay nagkaroon ng malfunction. No? Nasira. Dito po sa verse 4, sabi diyan, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. So the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him. It was marred, no? Kumbaga ito ay nasira, no? Kumbaga siguro ito ay tumatayo na, pero dahil sa merong hindi maganda dun sa clay, nasira po itong clay. So, ang unang makikita po natin dito sa procedural malfunction is the flows of the clay, no? So, yung pangit o yung hindi magandang elemento na naandito sa clay. Okay? Pinapakita ng Panginoon dito sa chapter 18 kay Jeremiah ay ang problema kaya nasira ang clay ay hindi dahil sa potter, no? Kundi merong problema ang clay. At ganun din tayo, mga kapatid, no? Sometimes in our lives, ano po, pumapalpak tayo, nagkakamali tayo, hindi dahil sa mali ang instructions ng Panginoon. Hindi dahil sa kulang ang instructions ng Panginoon. Maging sa church natin, naniniwala ako, no, na kaya hindi lumalago ang church or hindi lumalago ang ating spiritual life ay dahil sa kulang ang mga pastor, kulang ang mga instructions, kulang ang system, no? Kundi naniniwala ako ng dahilan kung bakit hindi tayo lumalago, no? Marami tayong maling ginagawa sapagkat hindi tayo nakikinig, hindi po tayo sumusunod, no? There is something wrong with the clay. Meron pong flows tayo at yan naman po ay totoo. Hindi po natin yan pwedeng itanggi, no? Because all of us are imperfect, all of us are sinners. Ang sabi sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. No? Walang sino mang pwedeng magmalaki, walang sino man ang pwedeng magsabi na iba ako sa inyo, no?
Mas magaling ako sa inyo. Mas kaya kong gawin yan kaysa sa inyo. Okay? All of us are sinners at hindi natin kayang maabot, no? Sa galing, sa lakas natin, ang standard ng Panginoon. Kailangan natin ang Panginoon Kristo para tayo makaabot sa Panginoon. And then, hindi lamang po Romans chapter 3 verse 23, tingnan niyo po itong Isaiah chapter 45 verse 9. Woe to him who quarrels with his maker, to him who is but a potsherd among the potsherds on the ground. Does the clay say to the potter, what are you making? Does your work say, he has no hands? So dito po napaka-imposible na maging mas marunong pa tayo kaysa dun sa lumikha sa atin, kaysa dun sa gumawa sa atin. But many times in our lives, kaya tayo ay pumapalpak, no? Kaya marami tayong mali na ginagawa. Sapagkat akala natin, iniisip natin, kumikilos tayo, nagsasalita tayo, nagdidesisyon tayo mga kapatid, na para bang mas alam pa natin kaysa sa Panginoon kung ano po ang mabuti. Di po ba? At ang nakakalungkot pa, pagka pumalpak tayo, pagka mas lalong lumaki ang problema natin sa pag-iisip natin na mas alam natin ang solusyon kaysa sa Panginoon, ay sisisihin pa natin ang Panginoon at pag-iisipan pa natin siya na hindi siya totoo at magtatampo pa tayo sa Kanya. Lahat ng Kanyang inuutos, mas lalo nating hindi gagawin. Kung kaya't lalong magiging miserable ang atin pong buhay. Tandaan po natin, ito pong Jeremiah chapter 18 verses 1 to 4 ay iniutos ng Panginoon kay Jeremiah na pumunta sa potter's house para turuan ng leksyon itong si Jeremiah na ituturo niya sa mga Israelites na ang Panginoon willing siya, willing siya na ayusin ulit ang buhay nila kung sila ay manunumbalik. Willing siya na ayusin ang kanilang mga buhay sa kabila ng kanilang katigasan ng mga ulo. Ngunit nakakalungkot na itong mga Israelites na ito ay nagpatuloy pa rin. Ngunit nawa ngayong gabi, mga kapatid, matuto na tayo sa pagkakamali ng mga Israelites. Kung sa gabing ito, nagdududa na tayo sa kabutihan ng Panginoon, or sa gabing ito, tayo po ay malayo sa Panginoon. Nawa, paalalahanan tayo, hikayatin tayo ng Kanyang salita na bumalik sa Kanya. Ipaalam sa atin, nawa malaman natin ngayong gabi na sa kabila ng ating kahinaan, kapalpakan sa buhay, God is willing to fix us. Willing ang Panginoon na ayusin tayo kung tayo ay babalik sa Kanya. Okay? So yun po ang unang makikita natin, the flaws of the clay. Second, the faithfulness of the potter. The faithfulness of the potter. So kung babalikan natin itong Jeremiah chapter 18, ang sabi dito sa verse 4, but the pot he was shaping from the clay was marred in his hands. Okay, pansinin niyo yung salitang was marred in his hands. So yung pot na ginagawa nitong potter, nasira sa kamay ng potter. Ano po ang matututunan natin dito? There will be times talaga na sa kabila ng pagkilos ng Panginoon sa buhay natin, talagang tayo po ay madadapa, tayo po ay babagsak. Tayo po ay magkikwit. Pero salamat sa Panginoon because God will not let go of us. Hahawakan niya pa rin tayo. Kung sa ibang mga tao, pagka tayo ay pumalpak, di ba, tayo ay nile-let go na. Tayo ay tinatanggal na. Tayo ay kinakancel na pagka nagkamali tayo. Pero ang Panginoon, kahit tayo po ay magkamali, kahit tayo po ay pumalpak, hindi lamang isa, hindi lamang dalawa, hindi lamang tatlo, kundi kahit maraming beses tayong pumalpak sa buhay natin, God will not let us go. Ang Panginoon ay hawak pa rin niya tayo. Ang sabi nga ng Panginoong Kristo sa John chapter 10, verse 28, I give them eternal life and they shall never perish. No one can snatch them out of my hand. Walang sino man ang makakakuha sa kanila sa akin. And then ang sabi pa po sa Romans chapter 8,
verse 38 and 39, "For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord." Nothing and no one can separate us from the love of God that is in Christ Jesus, our Lord. Ang ibig sabihin po nito, pagka si Kristo ang Panginoon ng buhay mo, no? Kung siya ang iyong tagapagligtas, hindi na po tayo maaagaw ninuman kahit ng dyablo, no? At yun nga ang pangako ng Panginoong Kristo. Lahat tayo nasusunod sa Kanya. Lahat tayo natatanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas, He will give us eternal life. At ang sabi niya, no one can pluck them out of my hand. Okay? So, salamat sa Panginoon, that this pattern, sa kabila ng palpak na bunga, sa kabila ng kapalpakan ng clay, ay hawak pa rin niya. Hindi siya bumitaw. Okay? At ganun din po tayo mga kapatid. Kung feeling natin, palpak ang buhay natin, salamat sa Panginoon because we have a faithful God. Faithful, merciful, gracious, and loving God, who will not let us go. Siya po ay tapat parati. Hindi niya tayo hahayaan na mapahamak. Kaya nawa, ang lesson na matutunan natin ngayong gabi, kung tayo po ay malayo sa Panginoon, tayo po ay bumalik na. At kung tayo po ay nasa Panginoon sa oras na ito at para bang tayo ay nagdududa na, manatili po tayo. Magpatuloy po tayo, patibayin at patatagin po natin na ating pananampalataya. Tayo po ay patuloy na sumunod sa Panginoon sapagkat later on, makikita po natin ang kabutihan, ang kalakasan na kaloob ng proseso na atin pong pinagdadaanan. Okay? So yun po ang pangalawa na makikita natin na lesson. Ano po ang una? The place of operation. Secondly, the procedural malfunction. Ang pangatlo na lesson na makikita po natin, the patient restoration. The patient restoration. Ang matyaga na pagpapanumbalik. Salamat sa Panginoon sapagkat ang kanyang pagkilos sa atin pong buhay ay hindi lamang sa panahon na tayo ay sumusunod sa Kanya. At pagka tayo ay pumalpak na, iiwanan niya tayo. Hindi po. Salamat sa Panginoon, base po dito sa Jeremiah chapter 18. Ang sabi niya dito sa verse 4, balikan po natin, "But the pot he was shaping from the clay was marred in his hands, so the potter formed it into another pot, shaping it as seemed best to him." So, nung nasira yung clay, ni-remake niya ulit, inayos niya ulit. At ginawa niya sa kung ano yung makakabuti sa clay na ito. Okay? Salamat sa Panginoon dahil ganun siya. He is willing to restore us. Kahit na gaano kalala, kagrabe ang sira na ginawa natin sa atin pong buhay. Makikita po natin ang una, sa talatang ito, the potter doesn't give up. Okay? Ang magpapalayo, hindi siya umaayaw. At salamat sa Panginoon because God, being our potter, will not give up on us. Ang sabi sa Luke 15:4, "Suppose one of you has 100 sheep and loses one of them, does he not leave the 99 in the open country and go after the lost sheep until he finds it?" So dito po, nagpapakita na ang Panginoon, He doesn't give up kahit kanino. Kahit mag-isa ka lang na nawawala, hahanapin ka niya. Willing siyang iwanan yung 99 na safe, para hanapin yung isa na unsafe. Kumbaga sa ating kapanahunan, total, isa lang naman yun, hayaan mo na. Meron pa naman tayong 99, At kung sa akin pa yun, total, ang tigas ng ulo niya, paalis-alis siya, hindi siya nakikinig. Kaya hayaan na siya, Hayaan na mag-suffer siya sa kanyang katigasan ng ulo. Pero salamat sa Panginoon sapagkat
hindi siya ganong makitungo sa atin katulad ng pakikitungo natin sa kapwa natin. No, ang Panginoon, He will never give up. Okay? He will always restore us. He will patiently restore us. Hahanapin niya tayo hanggat tayo ay makita niya. Aayusin niya ang buhay natin hanggang sa ma-realize natin, ano po, na ang kailangan natin ay ang Panginoon. Na ang makakapag-ayos lamang, ano po, ng buhay natin ay ang Panginoon. Kahit na meron tayong ibang mga options, kahit na meron tayong ibang inuuna, katulad po ng mga Israelites, they totally abandoned the Lord. Pero ang Panginoon, willing pa rin siya, na ayusin, na ibalik, yung pagtitiwala, yung pagmamahal ng mga Israelites sa Kanya. Na kung tutuusin, God has all the reason to give these people up, to annihilate these people. Di po ba? Ang Panginoon, kumbaga tayo ay parusahan niya. At bawiin niya lahat ng mga blessings, bawiin niya lahat ng mga pangako niya. Or magbago ang isip niya. He has all the reason to do that. At He will remain righteous. Kahit na bawiin niya yung kanyang mga ipinangako. Kasi talagang deserve natin na maparusahan. Pero yun nga, hindi yun ang character ng Panginoon. Hindi yun ang nature ng Panginoon. Pag ipinangako niya, tutuparin niya. He will not give up. Nais kong sabihin sa iyo ngayong gabi, the Lord will not give up on you. Hindi ka niya papabayaan. At gagawin lahat ng Panginoon para makita ka, mahanap ka, at maibalik ka sa kanyang kawan ngayong gabi. Okay? Yun po ang unang makikita natin dito po sa patient restoration. The Lord will find us. The Lord will look for us kahit na gaano kadelikado, kahit na gaano kahirap, kahit na anong sacrifice ang pwede niyang gawin just to bring us back. Kaya mga kapatid, pagka nakita natin ito, hindi pa ba tayo babalik? Hindi ba tayo makukonsensya? Hindi ba tayo magpapasalamat sa Panginoon? That's how gracious, merciful, loving our God is. Okay? Ang pangalawa, hindi lamang the potter does not give up. Second, the potter's willingness to start again. The potter's willingness to start again. Ang magpapalayok na ito, nung nasira yung clay, hindi niya sinabi na itapon na to, wala na tong pag-asa, magsisimula na lang ako ng bago. Hindi yun ang kanilang ginawa, kundi inismash niya ulit, inisqueeze niya ulit, minold niya ulit itong nasirang clay at pinorma niya ulit kung ano yung mas makakabuti sa kanya. He is willing to start all over again. At ngayong gabi mga kapatid, again, marahil dinidikta ng kalaban sa atin na wala na tayong pag-asa. Hindi na maaayos itong buhay na ito na nasira dahil sa katigasan ng ulo natin. Mga kapatid, ang lesson na ito, ang mensaheng ito ay nagpapakita that God is willing to start all over again to restore our lives. At alam niyo po ba, if there's a person who can do this, it's only God. Kasi kung tayong mga tao, napakaikli ng pasensya natin, napaka-konti ng ating pagpapatawad. Pero ang Diyos na ating pong sinasamba, napakahaba ng kanyang pasensya. And again, He is willing to fix our lives, to start all over again. Ang sabi sa Isaiah 43 verse 19, "See, I am doing a new thing. Now it springs up. Do you not perceive it? I am making a way in the desert and streams in the wasteland." I am making a new thing. So ang Panginoon, hindi siya natatakot, hindi siya napapagod na magsimula ng bago. Hindi siya napapagod na ayusin, baguhin ang ating pong buhay. Hindi siya natatakot at napapagod na magsimula ulit sa ating pong buhay. At yan po ang mga lessons
na gustong ituro ng Panginoon kay Jeremiah. Na pagka natutunan ito ni Jeremiah, isi-share niya ito sa mga Israelites. At sa gabing ito, yan din po ang mga lessons na gustong ituro sa atin ng Panginoon from the potter's house. No? Na this potter's house is the place of operation, na dito rin sa potter's house na ito, makikita natin yung procedural malfunction, possible na magkaroon ng malfunction, possible mga kapatid na tayo ay bumagsak, no? Possible na tayo po ay mag-quit, ma-discourage, no? But thank God because God is faithful, no? But thank God because God is faithful, no? Hindi niya tayo i-give up. At salamat sa Panginoon, isa sa mga lessons na makikita natin dito sa potter's house is the patient restoration of the potter, no? The potter will always restore the marred clay. The potter will always restore our marred lives, no? Aayusin ng Panginoon ang buhay po natin. Kaya ngayong gabi, nawa mas lumalim at tumibay pa ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kung meron tayong pangamba, mga takot, no, pag-aalinlangan sa ating pong Panginoon, nawa panghawakan natin itong mga talatang ito. Itong Jeremiah chapter 18 verses 1 to 4. Pinapakita nito na ang Panginoon hindi mag-give up sa atin, ang Panginoon ay aayusin ang ating pong mga buhay. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, nawa naging pagpapala sa bawat isa sa atin ang kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa lessons from the potter's house. Salamat po sapagkat ikaw ay hindi tumitigil, hindi nagpapahinga na kumilos sa buhay po namin. Hindi mo kami iniiwan, lalo na sa panahon na kami ay nahihirapan. You're always there, busy, working in us. Salamat po Panginoon sapagkat pinakita mo rin sa amin ang realidad na talagang kami ay na madalas binibigo ka namin, nagkakamali kami, pumapalpak po kami. Pero salamat sapagkat pinakita mo that you are faithful, you will not give up on us. Salamat din sapagkat you will restore us, no? Ibabalik mo kami sa kung ano yung plano mo at gusto mo na maging kami, Panginoon. Kaya Lord, nawa itong katotohanan ito ay patuloy na magpatibay, magpatatag ng aming pananampalataya at patuloy na kami ay maglingkod sa inyo dahil po sa kabutihang ito, sa biyaya mo at sa awa na patuloy na pinapakita mo sa amin everyday. Thank you for your word, Lord. Nawa ito ay mamunga ng marami sa buhay namin. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon. Mag-ingat po tayo at magandang gabi sa bawat isa.